susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Napilitan si Annalyn na humingi ng pabor kay Doc Carlos dahil kailangan ng tulong ng mga kaibigan niyang si Nars Karen at Ivan na makapasok sa Eastridge para magtrabaho. Sa kasamaang palad, hindi napabigyan si Annalyn ni Doc Carlos dahil hindi na daw hiring sa Eastridge, pero ang totoo galit si Doc Carlos dahil sa pag-akusa sa kanya ni Annalyn. Ang hindi maintindihan ni Annalyn kung bakit ang laki ng galit sa kanya ni Doc Carlos na wala naman siyang kasalanan, kaya nagdadalawang isip siya sa pagkatao ni Carlos. Nagsorry na si Annalyn kay Doc Carlos dahil sa pag-akusa sa kanya na siya ang pumukpok sa tatay RJ niya, pero malakas pa rin ang kutob ni Annalyn na si Carlos ang salarin. Wala lang kasing ebidensya si Annalyn na si Doc Carlos ang pumukpok sa tatay niya, pero hindi siya titigil hanggat hindi nalalaman kung sino ang tunay na salarin. Makailang beses na nagpakita ng totoong kulay si Doc Carlos kay Annalyn, pero walang may naniniwala sa kanya, pati nanay niya o si Chang Susan, dahil mabait si Carlos sa kanila. Ang hindi nila alam, nagpapanggap lang na mabait si Doc Carlos para makuha ang gusto niya, at yun ay ang makasal kay Lynette dahil malaki pala ang galit niya kay RJ. Tanging si Giselle lang at Doc RJ ang naniniwala kay Annalyn na nagsasabi siya ng totoo, at matatandaan na matagal nang masama ang kutob ni Giselle sa pagkatao ni Carlos. Matagal nang sinasabi ni Giselle kay Lynette na parang may kakaiba sa ugali ni Carlos, at paano na lang kung lumabas ito pagkatapos silang ikasal at lalabas ang tunay niyang ugali. Kaya nagdadalawang isip tuloy si Lynette kay Carlos kung totoong lumabas ito sa bar at siya ang pumukpok sa ulo ni RJ, pero pa-victim kaagad si Carlos kay Lynette. Ang hindi alam ni Lynette, nire-reverse psychology lang siya ni Carlos nang sinabi nito na wag na lang ituloy ang kasal nila para si Lynette ang magmakaawa sa kanya. Sa ganitong paraan, mahahawakan niya sa leeg si Lynette at magagawa niya ang gusto niya dahil si Lynette ang naghahabol sa kanya at gustong-gusto na makasal sila. Ang hindi alam ni Carlos, malalantad na ang totoong ugali niya at maling pagtrato kay Annalyn dahil nirecord pala ni Annalyn sa cellphone ang usapan nilang dalawa ni Carlos. Nang humihingi ng pabor si Annalyn kay Carlos, wala siyang kamalay-malay na nakarecord pala sa cellphone ni Annalyn ang usapan nilang dalawa dahil ipaparinig niya ito sa nanay niya. Hindi makapaniwala si Lynette nang marinig niya ang boses ni Carlos na parang iba ang tono nito kay Annalyn kaysa sa tono kung nandyan siya dahil napakabait nito. Sa isip ni Lynette, tama ang sinasabi ni Giselle at Annalyn na baka lumabas ang tunay na ugali ni Carlos sa oras na makasal silang dalawa at huli na ang lahat para kay Lynette. Kaya nagdesisyon si Lynette na hindi na itutuloy ang pagpapakasal kay Carlos, sapagkat na-confirm niya sa ebidensya ni Annalyn na may dalawang pagkatao ang fiancé niya. Ano kaya ang gagawin ni Carlos ngayong aatras na si Lynette sa kasal nila? Sasabihin na kaya ni Zoe na anak siya ni Carlos kaya sinampal siya nito? Abangan.